Annyeong! Good afternoon mga kapatid. So, happy Sunday at sabi nga nila, sharing is caring and sharing is loving. So, gusto ko ding i-share sa inyo yung lesson namin for today. So, kanina pinag-aralan namin ang tungkol sa new beginnings and life start, good life start. Yun. So, sabi nga, parte ng magandang pagtatapos ang magandang pagsisimula. So, mahalaga at maganda na nagsisimula natin ang buhay natin, ang araw natin ng tama. So, ngayon, ang tanong, paano nga ba magandang magsimula? So, yun. So, ngayon, gusto kong i-share sa inyo. Gamitin natin ang Bible app ko kasi English yung Bible ko. So, gusto ko Tagalog ko siyang i-share sa inyo. Kung may Bible kayo, sabayan nyo akong basahin sa Lucas 19. Lucas chapter 19 verses 1 to 10. So, ang kwento na to ay patungkol sa kay Zaccheo. So, ang title nito ay Nakilala ni Zaccheo si Jesus. So, babasahin ko po sa inyo muna. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay pandak. Sorry sa term, ito yung nasa Bible na version na to. So, maliit lang si Zaccheo, maliit na tao. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na yon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa inyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Amen. Salamat sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So, yun si Zaccheo. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang magandang parte ng pagsisimula. So, I hope kapag talagang may Bible kayo dyan at babasahin nyo din talaga ng mas marahan, mas mataimtiman, ay mangungusap sa inyo si Lord at ipaparealize sa inyo kung anong gustong ipahiwatig ng kwentong ito about kay Zaccheo na isang maniningil ng buwis. So, dito may isang mayamang maniningil ng buwis na gustong-gustong makilala si Jesus. So, kung titingnan natin yung senaryo, pinagkakaguluhan ng tao si Jesus ng mga panahon na yon at dahil nga maliit si Zaccheo, hindi siya makasingit, hindi niya makita si Jesus na gusto niyang makita. Kaya ang ginawa niya, nagpatiuna siya, umakyat siya sa isang puno ng sikamoro. Itong sikamoro na to, matinik daw na puno ito, parang kamatsili. So, ganun ang itsura niya. So, talagang nag-effort si Zaccheo para lang makita si Jesus. So, yan. So, dyan sa kwento na yan, iikot yung gusto kong i-share sa inyo ngayon. At, ito nga, paano nga ba makakapagsimula ng maganda? Kung paano nga ba mas makikilala pa si Jesus? So, yon. Anong mga kaparaanan? So, meron ditong 4 na factors na dapat nating tandaan. 4 Ds. Unang D, decision. Yan. So, sabi dito, pagdesisyonan mong makita at makilala si Jesus. Kasi si Zaccheo, talagang decided si Zaccheo na gusto niyang makita si Jesus, gusto niyang makilala si Jesus. So, pinagdesisyonan niya at gumawa siya ng aksyon para makita at makilala talaga si Jesus. So, sabi nga sa isang quote, who you are today is a result of your decision yesterday. So, kung sino ka ngayon,